Okay, patuloy tayo sa ating paglilibot dito sa abandonadong gusali. At talagang nakakalula ang laki at taas nitong building na ito. Dahil meron nga itong 6 na palapag. Tapos napakahaba pa nitong building na to. At napakaraming room nitong building na to, no? Tapos ang malupit pa dito ay meron pang mga magagandang unit dun sa parting dulo nitong condominium na ito. Napakaraming nasayang na unit dito sa lugar na ito. Biruin mo, napakaraming tao ang walang sariling bahay. At isa na ako doon. Napakaraming tao na nangungupahan ng bahay. O di kaya naman ay mga nakatira sa squatter para makaiwas lang sa kada buwang bayad ng bahay, no? So napakalakas ng hangin dito. Tapos dito ay kung makikita natin, nabubulok lang itong bahay, no? Grabe. Tapos kung makikita nyo, itong condominium na ito ay parang hindi na siya safe tirahan dahil marami na siyang mahabang bitak sa pader. Ano to, mahina ang pagkakagawa or dahilan ng mga paglindol sa lugar dito? Dahil itong kinatatayuan, itong condominium na ito, ay malapit lang pala ito doon sa Taal Volcano. At natatanaw nga dito yung Taal Volcano, yung kalawakan ng Taal Lake. Ayan mga kadyo, no? Meron akong nakausap na isang tao na napadaan dito. So ayaw niyang magpakita sa camera. Pero tinanong ko siya at ang sabi niya ay ito daw ay private property. So hindi pala ito government project. Ito pala ay kasama doon sa Fantasy World, no? Na matatagpuan nga dito sa Barangay Mayasang, Lemery, Batangas. Bali na sa parting likod lang ito ng Fantasy World. At dahil sa napakalawak nga ng nasasakop na lupa nitong Fantasy World, ito ay may sukat na 195 hektarya ng lupain, no? Napakalawak. Ang kabuang room nitong building na ito ay meron pala itong 700 rooms, no? Itong tinatawag na condo hotel, no? Siguro ito ay condo tapos hotel. Kaya ito ay natawag nila na condo hotel. Yan. So kasama na yung mga unit doon sa parting dulo. Ayan, may 700 rooms. Kaya nang magsara ang Fantasy World, ay kasama na rin itong condo hotel na ito sa mga closure ng mga unit. Sa kadahilanan nga ng financial problem. Kaya hindi na ipagpatuloy itong Fantasy World na ito at pati na rin itong condo hotel na ito. At ang nagmamay-ari nga nitong property na ito ay ang ACE Realty and Development Incorporation na pinamumunuan ni Mr. Emilio Ching, no? Na isang Japanese businessman. At sa kasamaang palad nga ay namatay na itong si Mr. Emilio Ching. Kaya ngayon ay ibinibenta na ang lugar na ito sa halagang 5.5
bilyong piso. Yan. So, napakamahal ng bintahan, no? Siguro, overall na yan do sa 5.5 billion peso. Pati itong mga kondo na ito, mga unit, kasama na sa bintahan. Bukod do sa Fantasy World, siyempre kasama itong lupa. Yan, kaya nagkakahalaga ng 5.5 bilyong peso ang presyo nitong lugar na ito. Dahil napakalaki rin naman ng lugar na ito, umaabot nga ng 195 hektarya. Yan, siguro pwede na yan sa presyong ganun, no? Dahil ito namang lugar na ito ay halos sa tabing kalsada rin. Nasa highway din itong lugar na ito. Bali itong kinatatayuan ko ay nasa parting likod lamang ng Fantasy World nga. Kaya medyo malayo ng konti doon sa highway. Ayan. Tapos dito sa parting dulo, kung makikita nyo itong mga unit ng bahay, no, ay meron siyang second floor, no? Napakataas din. Yan, so napakalakas na hangin talaga dito. Tapos itong ang ibang area, ibang unit, ay hindi siya rin natapos dahil wala siyang bubong, kung makikita natin sa video. Yan, napakarami nito. Oh. Siguro meron mga 100 unit itong bahay na ito dito sa parting pababa. Napakagandang klase. Ito yung mga ganitong klase ng bahay na hinahanap ko. Pero kapag ganito, yung inyong mga kukuning bahay, ay napakamahal nito. Siguro mga umaabot ng 15,000 yan monthly, no? Sa Pag-ibig. Kung hindi ako nagkakamali. Pero dito, no? Sayang. Nabubulok na lamang. Hindi natin alam kung ano ba yung plano dito sa lugar na ito. Kung ito ba ay magkukontinuous o talagang tuluyan ng mabubulok itong struktura na ito dito sa Lemery, Batangas. Meron pa nga nagsasabi na itong condotel na ito ay napakamahal daw, kaya halos walang kumukuha ng unit dito. Hindi raw kaya yung monthly na babayaran. Hindi ko lang alam kung magkano talaga yung binabayaran dito kada buwan kapag kumuha ka ng unit dito sa condotel na ito.